Tapos sasabihin lang, hindi, delayed lang naman kasi kinukuha pa yung right of way, ganyan. Eh, ba't nung panahon ni Duterte, ang bilis kumuha ng right of way? Because right of way is a matter of political will. Kung meron kang matikas na presidente, walang mga corrupt na appraiser, mga ganun, hindi, kunin nyo yung daan na yan. Eh sir, kasi may matigas na ulo dun na lupa daw nila yun. Bayaran nyo kasi ng tama. Para ibigay sa atin, para sa ikabubuti na ikararami. Ganon nung panahon ni Duterte. Eh ngayon, sir, may nakaharang dun eh. Ah, ganun ba? O sige, delay muna natin yung project, may nakaharang pala eh. Eh, anong klaseng leadership yun? Senator, dalawa po yung tanong ko. Unahin na po natin kasi sabihin na po natin napapabilang kayo sa Gen Z. Mga bata pa eh. Ano po magagawa ninyo ngayon sa nangyayari sa mga kabataan? Or paano nyo mapoprotektahan ulit yung mga kabataan na katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte para maiwasan ang droga? Or maiwasan ng masamang bisyo or masamang gawain ngayon sa gobyerno? Okay. Pagdating sa droga, hiwalay yan sa kabataan in the sense na ang drug enforcement of anti-drug laws talagang kahit nasa executive talaga yan. No, nasa executive. The laws are there. Nandiyan na lahat ng batas. Kailangan lang talaga natin siguro ng oversight committees para i-challenge ang ating kapulisan na talaga bang natitigil niya yung smuggling. Diba? So that is an executive that's in the executive arm, pero didiinan natin sila. Pero pagdating po talaga sa kabataan, and I know sawan-sawa na kayo dito, pero edukasyon talaga. Pero ang sinasabi ko nung simula pa lang, para po ang tao, ang bata, mag-aral, pakainin po natin. Ang dami, pag may nagtatanong sa akin, anong plano mo sa edukasyon? Gusto mo ba yung matatag, curriculum, yung kayo okay lahat yan. Okay lahat yan. Pero ako, I am Mr. Back to Basics. Back to Basics tayo. Nakita ko sa PAGCOR na pag meron kami 120-day feeding program, tumatalino yung bata. Pumapasok pa. Alam mo ka, when I was so touched, I saw this video. Sinave ko yung video. May isang teacher na alam ko, totoo, nagpapakain siya ng mga estudyante, kumukuha siya ng mga manok, yung mga ihaw na manok, tinatantad niya. Bisaya siya eh. Sabi niya, bulad yung tuyo, Tapos, tatanda rin niya yung manok. Ang aga niya, 4 a.m., naglalagay siya ng snacks dun sa Ang ganda-ganda. Alam mo, pwede natin gawin yun, di ba, na nationwide. Ginagawa naman dati. Pero lagi na lang dito lang. It has to be done nationwide. Ang bata, pag pinakain, tumatalino. At pag sila tumatalino at pumapasok, paano magdodroga? Diba? Paano mag-gadget? Paano mabe-brain rot? Nasa eskwela nga. That's it. Alam mo yung iba, sa kanila na ibang batas. Ako sa school feeding ako. Pakainin ng kabataan. And pangalawa po, bilang PDP at bilang Team Duterte po, ano pong tatlo or pwedeng ihalin tulad na batas na pwede po ninyong magawa na sabihin po natin nagawa ni Pangulong Duterte? Or yung tinatawag na Duterte Legacy, ano po yung tatlong batas na possible po ninyong ihain na pagpapatuloy ng Duterte Legacy? Pag inisip mo kasi si Pangulong Duterte, ano ba yung best of the best of the Duterte principles? Anti-crime. Yes. Anti-corruption. Yes. Anti-drugs. Yes. Nandyan, yan. Yung tatlo. Okay. Anti-crime. Thank you. Sige po, punta kayo. So yan ang, dyan hihilera yung mga batas natin. Pero ano yung specifics? Ano yung specifics natin sa anti-crime, anti-corruption, anti-drugs? Simulan natin sa anti-corruption. Dahil sa anti-crime, nandyan na lahat ng batas. Enforcement na lang. Sa anti-drugs, nandyan na rin enforcement na lang. Tama? Pero yung anti-corruption, meron pong kulang. Isa lang. Isang batas lang. Okay? Ang pagpasa po ng budget is a secret process.
and it should not be. Therefore, we have to enact laws and internal rules sa Congress para yung pagpasa ng batas hindi dumadaan sa kamay ng mga hinayupak na korap. Yes. Yun ang kailangan natin gawin. Di ba? Kala nyo, ha? Ganun lang ba yun? Oo, ganun lang yun. Kasi nga, kaya ako in-explain sa inyo yung paggawa ng batas eh. First reading, second reading, ginaganon. Alam nyo ba kung minsan, may version doon, may version dito, may version doon, iba-iba pinipirmahan nilang version. Tayo lang pwede tayong gumawa ng Google Drive ngayon, di ba? O, gawa ko ng Google Drive, i-share natin lahat yon. Tapos, hindi natin mababago yon, nakalock yon. Pipirma ka lang or hindi. Hindi ba dapat ganun? Hindi ba dapat encrypted ang mga files para hindi mo siya kayang baguhin? Tapos, pag akyat sa presidente, hindi siya dumaan sa mga broker? That's how we solve corruption. That's also how we solve everything else, criminality, drugs, and everything. Kasi ibig sabihin, pumapasa yung batas according to the intent of the lawmakers. Very well said, Attorney. Next question po natin from Sir Jojit Magalong. Pamangkin ni Mayor Magalong. Good morning po, Attorney. Morning. Basic question po. Actually, ito yung sabi namin sa parang circle of friends namin. Kaya po ngayon palagi. What are your plans? Kasi about sa nagiging problema natin, ang laki ng loss natin, especially because of traffic. Diba? Kumbaga, time yan eh. Nalilate ka sa opisina, lahat apektado dyan. So, what are the things that you have in mind if you'll be dealing with traffic? Yung mass transport, tinutukan na yan ni Pangulong Duterte. And to be fair to other administrations, tinutukan na. Ang problema nga, bumabalik ulit sa korupsyon. Bakit? MRT Line 7, for example, tinigil. Tama? Or, meron tayong, kunyari, X-project na lang, kahit anong project yan. May foreign loan na. Diba? Naintindihan nyo naman yun, yung concept ng foreign loan. Alam, matatalino kayo, pero yung viewers nyo gusto ko alam lahat to. May foreign loan. Pero to ensure the performance of that project, meron counterpart financing yan from our end. Tama? So, babudgetan ng ating Congress. Halimbawa, parang tayo pare, foreigner ka, ako Pilipino. O, gawin natin itong daan dito, pautang. Pero may tubo ka dito para hanggang mabayaran ka. Penging 100 million. Okay? Billion, 100 billion para makatotohan. 100 billion ha. Pero 5 billion, meron din kami. Meron din kami 5 billion na ginamit. To ensure na meron kaming stake in this. Okay. Pagdating ng next administration or kahit ng next budget season lang, kunin muna natin yung 5 billion. Saan natin lalagay? Akap. Yes. Para pogi tayo. Di ba? Eto ngayon, sasabihin nila, breach of contract. Meron tayong usapan, binawi ninyo. Okay? Nawawala ng, hindi natutuloy yung project. Tapos sasabihin lang, hindi, delayed lang naman kasi kinukuha pa yung right of way, ganyan. Ba't nung panahon ni Duterte, ang bilis kumuha ng right of way? Yes. Because right of way is a matter of political will. Kung meron kang matikas na presidente, walang mga corrupt na appraiser, mga ganun. Hindi, kunin nyo yung daan na yan. Sir, kasi may matigas na ulo dun na lupa daw nila yun. Bayaran nyo kasi ng tama. Para ibigay sa atin. Para sa ikibubuti na ikararami. Ganon nung panahon ni Duterte. Ngayon, sir, may nakaharang dun eh. Ganun ba? O sige, delay muna natin yung project. May nakaharang pala eh. Anong klaseng leadership yun? Diba? Hindi po ako namumuna. Ang sa akin lang, ayaw nyo bang gumanda yung Pilipinas? Diba? So, to answer your question, nandiyan yung projects.
Alam na natin ang dadaanan ng subway, alam na natin, kung kinukuha natin yung counterpart financing, wala magtitiwala sa atin, wala na magpapahiram sa atin. Tapos yung natatapos sana in 3 years, baka 10 years na, hindi pa natatapos. O, isa pang huling comment, ito, maraming mag-criticize sa akin, pero walang pake. Walang pake. Galit na galit tayo sa China. Ako, bilinawin ko ha, I believe in an independent foreign policy ha. Independent. Nasa constitution yan eh. Tsaka what reason would I have to side with a country? Wala. Ang loyalty ko sa Pilipinas, okay? Pero meron din akong temporary loyalty kung sino ang katrabaho natin. Pag nagtrabaho tayo sa US at may kontrata tayo, I will be loyal to that contract. Pag may trabaho with China, I will be loyal to that contract. Temporary. Ang permanent loyalty ko sa Pilipinas. Ngayon, sino ang pinakamabilis magtayo ng building? Kasi kung facts lang tayo, real talk lang, yung China nung COVID, walang 20 days, merong 20-story building na pinatayo. Tayo, in 20 days, tolda, tinayo natin. O again, hindi criticism yan dahil sa Duterte admin yun. Fan ako ni Duterte, alam niyo yun. Pero yung capacity kasi natin, wala pa doon. We did our best. And I commend our government. Especially the Duterte admin, alam niyo namang idol natin yan. Pero, yung capacity nila, magpatayo ng ganun building. Yung subway na tinatayo natin ng mga 10 years, kaya nila ng months. Months. Kung magpakita ang Amerika ng ganyang kakayahan, dito tayo. Kung Russia pa yan, kung sino man yan, Japan, Australia, di ba, may mga tripartite agreements tayo with them ngayon, go. Pero we need to stop being racist. That's my message to everyone. Stop being racist. Pro-Filipino tayo. Should never be against a country just because of their race. Case-to-case basis tayo. Maganda ba ang alok ni A, o ni B, o ni C? Doon tayo. So, kunyari, China yan, US, Russia, kung sino man, nag-offer sa atin, kaya namin yan tapusin in 1 year. Kami 8 months. Kami 6. O magkano? Pinakamura. O dito kami sa 8. Hindi na sa 6. Kasi yung 8, matagal-tagal konti, pero mura. O dito kami. O yun. Diba dapat ganun? Iba sasabihin, huwag tayo dyan, singkit yan, madaya yan. Saan galing? Yung xenophobia na ganun, mali eh. Mali. And you disabuse your minds. I'm telling you, gawa lang yan ng mga PR machine yung magalit kayo sa lahi. Huwag kayong magalit sa lahi. Case to case tayo kung ano ikabubuti ng Pilipinas. That is my plan sa infrastructure, to study each proposal and to see if it is economically feasible para sa bayan natin. Thank you po. Thank you very much. Okay. Yeah. Ito na